Proverbs 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Mga kapatid, ito po ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Panginoon ka magtiwala, huwag sa iyong sarili. Brothers and sisters, the very heart of Proverbs is found in our text this morning. This text is notable in its simplicity. There's nothing difficult about it. In fact, it can be easily understood even by the youngest member of our church. And yet, it has been the great source of hope, great source of encouragement of countless multitudes of believers throughout the years and across the centuries. Bagamat payak at tila madaling maunawaan ang ating teksto sa umagang ito, puno naman po ito ng mga prinsipyo na kung uunawain lamang natin at kung susundin lamang natin, ay naniniwala po akong magiging malaking kapakinabangan sa bawat isa. Kung paano pong ito ay naging malaking kapakinabangan at source of encouragement ng mga mananampalatayang nauna na sa atin. Now, we could very easily divide these two verses into 4. First, there's a word of exhortation here. Trust in the Lord with all your heart. Second, there's also a word of warning. Do not lean on your own understanding. And then in verse 6, we would find a word of counsel. In all your ways, acknowledge him. And a word of promise, he shall direct your paths, or he will make your paths straight. Na bukod dito, mapapansin din po ninyo na para bagang mayroong circular connection ang mga verses na ito sa isa't isa. Please notice, if you trust the Lord with all your heart, then, of course, you won't lean on your own understanding. If you don't lean on your own understanding, you will acknowledge God. And if you acknowledge God, what do you think would happen next? He will direct your paths. And if God direct your paths, you can trust that direction with all your heart. At uulit na. If you then trust God with all your heart, you won't lean on your own understanding. And if you don't lean on your own understanding, you will acknowledge God. And if you acknowledge God, He will direct your paths. And if God directs your paths, you can trust that direction with all your heart. Nakita po ba ninyo yun? Kung magtitiwala ka ng buong puso mo sa Panginoon, hindi ka mananalig sa iyong sariling karunungan. At kung hindi ka nananalig sa iyong sariling karunungan,
Aalalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Wala kang tiwala sa sarili mong judgment eh. So kailangan kong balik-balikan ang Panginoon sa lahat ng aking ginagawa. At kung inaalala mo siya sa lahat ng iyong ginagawa, siyempre ituturo niya sa iyo ang tamang landas. At kung itinuturo ng Panginoon sa iyo ang tamang landas, magtitiwala ka na sa Kanya ng buong puso. At kung magkatitiwala ka sa Kanya, hindi ka mananalig sa sarili mong karunungan, and on we go in the circular connection of these verses that repeats itself in progression. Trust in the Lord with all your heart. Alam po ninyo, itinuturing po ng banal na kasulatan na isang napakalaking kasamaan ang kabiguan ng sinumang magtiwala sa Panginoon. This is quite clear, for example, in Psalm 78, beginning verse 17. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart by asking meat for their lusts. Yea, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Therefore, the Lord heard this and was wroth. He was angry. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel. Why? Because, verse 22, because they believe not in God. Yung lahat ng commentaries na meron sila, yung attitude nila towards God and towards, everything that God was doing could be summed up dito lang. They believe not in God. And they trusted not in His salvation. Bakit po isang malaking kasalanan ang kabiguang maglagak ng tiwala sa Kanya bukod sa ating nabasa na? Well, sa pagkakataong ito, marahil makatutulong ang komentaryo ni Charles Bridges hinggil sa bagay na ito. Sabi niya, He is truth Himself. God is truth Himself. Therefore, He would have us take Him at His word and prove His word to the utmost extent of His power. Ang Diyos ay katotohanan. Kaya nga ba, inaasahan niya na pangahawakan natin ang Kanyang salita. Hindi siya marunong magsinungaling. Hindi siya sinungaling. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Anong inaasahan mong gagawin? Anong tamang response sa Diyos na kagaya nito? Pagtitiwala ng lubos. Amen? Kaya may problema kapag halimbawa, nagdududa tayo sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Sapagkat nagdududa tayo na totoo ang sinasabi niya. So muli, ang Diyos ay katotohanan. Kaya inaasahan niya na pangahawakan natin ang Kanyang salita. Sapat na yon, walang ibang kailangan. Sapat na ang Kanyang salita. Kahit na yung salita niya, for example, is going against what you are currently experiencing or even observing. At hindi lang yun. Patutunayan natin, susubukin natin ang Kanyang salita. Hindi ka madaling bibitaw dahil medyo kaduda-duda na ang mga dinadaanan mo at nararanasan mo. Patutunayan natin ang Kanyang salita.
base sa kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Amen? Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Again, minsan nyo nang narinig, o maraming beses nyo nang narinig mula sa akin, if this God could create out of nothing as ex nihilo, then there is nothing He cannot do kung kalooban niya. Amen? So kung wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon, bukod sa Siya ay hindi yun nagsisinungaling, walang mahirap na bagay para sa Kanya, kung totoo yan, yung pagtitiwala din po natin sa Kanya, dapat lubos, dapat wagas. Amen? It makes sense, di ba? Well, in our thinking, the word trust means to rely upon, di ba? Or to have confidence in, which is not wrong actually. This definition is not wrong. To rely upon God, o trust yun. But the Hebrew word used here is even greater, or stronger rather. Ang idea na isinasuggest dito sa ating text specifically ay yung paglalagak ng buo nating bigat sa Panginoon. It is the idea of stretching yourself out upon a bed or laying on a hard surface. Hindi ka lamang nakasandal, hindi ka lamang nakahilig sa Panginoon, nakapahinga ka ng buo at nakapahinga ka ng lubos. Walang reservation, walang hesitancy. Minsan ko nang naibigay yung example sa inyo, isang upuan, nakaupo ka doon, abay nung tinanggal yung upuan, nakaganong ka pa rin. Hindi ka talaga nakapahinga doon sa upuan. Hindi yan ang ibig sabihin ng biblical trust. Ang ibig sabihin ng biblical trust, wala ka ng reservation, yung buo mong bigat, nandoon sa pinaglalagakan mo ng tiwala. Bigay na lahat, taya na lahat. Amen? Sabi nga po ni G.R. Driver tungkol sa bagay na ito, meaning tungkol sa definition ng trust. Sabi niya, the Hebrew word for trust had originally the idea of lying helplessly face downward. Yun. Lying helplessly face downwards. Sa isa pong interview na kamakailan ay napanood ko, nagbigay po ng isang halimbawa si Bruce Waltke. Si Bruce Waltke po ay kilalang theologian, kilalang professor of Old Testament and Hebrew sa Dallas Theological Seminary. Ang ibinigay niyang illustration dito sa trust ay yung kwento ng kaibigan niya tungkol sa tatay niya. Sabi niya, yung tatay ko ay nagbiyahe papuntang Southern Georgia. Alam po ninyo, generally speaking, ang Georgia ay hindi kilalang nagyeyelo pagka winter. Maliban doon sa mga mountainous area at ito na nga sa southern portion ng Georgia. So needless to say, hindi siya familiar sa yelo. Nagpunta siya specifically sa Susquehanna River in the heart of winter. The river was frozen over and he had never seen a frozen river before. At dahil tila inosente siya sa bagay na ito, yung tatay ng kaibigan ni Bruce Waltke, hindi niya alam na nagiging solido pala ang river pag
sa gitna ng taglamig. Kailangan niyang tumawid. So ang ginawa ng matanda ay unti-unti. Kailangan Nauna na muna yung isang kamay. Nung mukhang kaya naman ay sinunod niya ang another niyang kamay. At mukhang kaya pa rin ng frozen river, ang bigat niya, ay sinunod niya na ang kanyang isang tuhod. At pagkatapos ay ang kanyang another tuhod. At nagsimula siyang gumapang ng unti-unti, trying to cross the river. Sa gitna noong kanyang madahan, maingat, natatakot, nangangamba, na pagtawid dahil baka mabasag ang yelo at siya lamunin ng buong buo ng river. Sa gitna ng mabagal na paglalakbay na ito ng matanda, ay narinig niya ang isang matinding ingay sa likuran niya. Yun pala ay isang wagon na mayroong 4 na mga kabayo na rumanagasang tumatawid. Walang pakundangan. At nilagpasan siya. Nagulantang siya. At the same time ay napahiya siya. Bakit? Sapagkat sobra yung tiwala ng nagmamaneho ng wagon na kahit na 4 na mga mabibigat na kabayo ang tumatakbong walang pakundangan patawid ng frozen river, naniniwala ang driver ng wagon na ito na kaya siyang dalhin ng frozen river. Mga kapatid, kamusta ang ating pagtitiwala sa Diyos? Now, I do understand na pwedeng ito ay illustration din ng level ng ating pananampalataya. I mean, we cannot compare the level of our faith to our fellow believers. Maaaring sila yung gumagapang pa lang. At maaaring ikaw yung level at antas ng pananampalataya mo, yung rumaragasa ka na. Pero tingnan ninyo kung ano ang naglilimit sa atin dahilan sa ating kabiguang magtiwala ng lubos sa Diyos. Amen? Ang laki po ng pagkakaiba ng mabilis na pagtawid upang makarating sa kanyang direksyon, destinasyon, kumpara doon sa gumagapang dahil hindi naniniwala na kaya siyang dalhin ng yelo. Trust in the Lord. Now please notice that in the text, we are being asked to trust someone, trust in the Lord. Not to simply have blind faith or trust in trust. Hindi ito isang simpleng religious optimism. Hindi ito yung klase na magpo-cross ka ng fingers and hope that everything will just turn out okay. Ang pagtitiwala po, yung tunay, yung biblical na pagtitiwala sa Panginoon ay ang pamamahinga ng lubos sa kung sino siya. Trust in the Lord. Sino siya? Lubos with all your heart. Amen? Trust in who He is. Trust in God's own character. Trust in His Word. Trust in His promises. May buo kang pag-asa na siya nga ang tunay na Diyos, na siya nga yung sinasabi niyang siya. The Lord, Yahweh, the one and only true, faithful, unchanging God who always keeps His promises. Yan ang pangalan niya at totoo siya sa pangalan niya. Amen? Oh my. Now the opposite of trusting in the Lord is not to lean on our own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Pero kapag sinasabi po ng Biblia na huwag tayong magtiwala sa sarili nating kaunawaan,
Hindi po ibig sabihin ito na huwag ka na lang mag-isip, na huwag ka na lang magplano, o maging irrational ka na lamang, o wala ka na lang pakialam. Sabi nga ng mga French, Paris Olympics, amen? Kamsi, kamsa. Walang pakialam. Hindi po maaari na gayon ang ibig sabihin sa maraming bahagi mismo po kasi nitong ating Book of Proverbs. Makikita natin yung admonition na pakanasain nating magtamo ng kaunawaan. Hindi dinidiscourage ang magtamo ng kaunawaan at ang gamitin ito. For example, Proverbs 3:13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Proverbs 16:16, how much better is it, to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. Kaya hindi po pinagbabawal dito ang magnais tayong magtamo ng kaunawaan, magnais tayo magtamo ng karunungan o ng gabay na nanggagaling sa Diyos. What we're told not to lean on is our own understanding. Meaning, conclusions based primarily on our own limited perceptions. Ganito, mas nilinaw yan ni Fred Saspel. Sabi niya, the father here, referring to King Solomon, the father here is not saying that his son should not think or make plans. That's not his point at all. He's cautioning him against independent thinking, making decisions and determinations as though your reasoning were all that is needed. Obey God's revealed wisdom for life, yes, but this goes deeper. Trust Him. Trust His judgments and His direction for living. He really does know better than you. Wala po kasing paraan, mga kapatid, na makita natin ang lahat ng anggulo. Walang paraan at wala tayong kakayahang makita ang bawat detalye sa buhay natin. Wala tayong ganong kakayahan na makita ang lahat ng possible option o outcome. Ang bawat tamang direksyon sa mga kaganapan sa buhay natin ay napakalimitado pagdating sa atin. Ang ating Panginoong Diyos lamang ang may gayong kakayahan. Kaya sa panahon po na tayo'y naglalagak ng tiwala sa Diyos, when we trust in the Lord, hindi natin isinasa isang tabi ang ating karunungan. Hindi. Sa halip, ang karunungan natin sa liwanag ng mga limitasyong meron, ito ay manatiwasay na namamahinga at nanganganlong sa lalong walang sukat at walang kapintasang karunungan ng Diyos. Amen? Yung naalala ko dito, you remember the story of Abraham and Isaac? Malinaw kay Isaac na, they would offer to the Lord an offering. Meron siyang di maintindihan, where is the lamb? O pag dumating na tayo sa punto na merong hindi ka ma-connect, tama ang sinagot ni Abraham, the Lord will provide. Hindi ko rin kasi alam, anak, kung paano natin lalagpasan itong napakabigat na pag-aalay na ito. Because, you know the story, at the back of his mind, kung walang provision,
Yung anak niyang iaalay niya, yun yung hinihingi ng Diyos. But indeed, as you all know, our faithful covenant-keeping God provided the lamb. Amen? Isa lang klaro sa'yo, inutusan ka ng Diyos, go. Along the way, maraming hindi may konekta, go pa din. Bibigyan niya yan ng linaw, hindi habang ikaw ay nakatunganga, at nakararanas ng, paralysis of analysis. You have to step the step of faith. Na ang tanging meron ka ay yung limited light na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi naman total darkness eh. Pero para bagang hakbang may liwanag. Hakbang again, liwanag. Hanggang sa mabuo na yung larawan. But you've got to move on. Continue on. Walk by faith. Sabi po ni Bruce Waltke, again in relation to this, when what you think or what you want to do conflicts with God's instruction, trust Him. Don't think you know better. Don't think that your timbal, sa Tagalog didal, sa mga nananahe, don't think that your timbal full of knowledge will offset the ocean of God's wisdom. Amen? Brothers and sisters, ang mga kabalisahan po, ang mga kawalang katiwasayan po, ang mga pagkatakot at pangamba, ang feeling of anger and disappointment, karaniwan na po yung mauugad, and you could attest to this, karaniwan na po yung mauugad sa pasya nating piliing magtiwala lamang sa sarili nating kaunawaan sa halip na sa paggabay ng karunungan o sa paggabay sa karunungan ng Panginoon. Kaya lagi tayong frustrated kasi ginajudge na natin ang ating Panginoon base sa kung ano yung nangyayari ngayon. Wala tayong bigger picture. Siya lang. Matagal ng illustration sa mga tawag mo sa ginagawa mo ng araw. Yung sa mga nagko-cross stitch, kapag ang buhok po ang kino-cross stitch, puro itim yan. Kung nandoon ka sa yugto na yun ng buhay mo, Panginoon naman, kailan magkakaroon ng kulay ang buhay ko? Puro itim, nasa buhok. Maghintay kang makarating sa ilong, sa ngipin, puro puti yan. O, manilaw-nilaw. You need Dr. Raijo, amen? Palagay ko nakukuha ninyo yung punto. Do not lean on your own understanding. Now, this phrase is tantamount to or equivalent to saying that we must trust the Lord exclusively. Siya lang. Wala nang iba. Mga kapatid, narinig na po ba ninyo yung pangangatwiran ng iba? Na kaya inaakala nilang tama yung pasya nila, dahil sa some sort of good thing or favor or benefit, minsan yung ating decision based doon sa, ano ba outcome nito? Hindi based on principles of the Word of God, from the Word of God. Hindi Ano ba hamahihita ko dito? Kung mukhang makikinabang ako dito, go. Mali. Bakit po? Ganun ba kasimple yon? Si Satanas inalok si Jesus.
I'll give you all the kingdoms of the earth. Go? Go agad? Now that might sound like a good deal. Pero ano kapalit? Yun yung hindi natin itinatanong. Ano kapalit? Sapat na sa atin na sinong hindi gusto, sinong aayaw sa 10 million ni Yulo, di ba? I mean, at yung irony, ang ating first gold, babae, weightlifting. At ang ating first male gold, second gold, lalaki. I'm telling you. Ano kapalit? I'll give you all the kingdoms of the earth. Pero hindi dahil doon okay na. Hindi dahil doon praise the Lord na. Ano kasunod? You bow down and worship me. Okay? It's not okay. Kahit magdildil na lang ako ng asin, kung ang ibig sabihin, may iba na akong sasambahin, maliban sa tunay na Diyos, it's not okay. Okay? Amen. Ang prayer ko, tumanim Yun yung prayer ko. I care for you, SGBC. I love you. I've been praying for you. Ang panalangin ko na lang, sana mag-introduce ng change sa puso natin, sa isip natin, at sa decision making. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya po mga kapatid, kung nagsasabi tayo na hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating kaunawaan, huwag nating isipin that we know better. Just do what God says. For example, kung sinasabi ng Panginoon, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon, huwag mong pabayaan ang pagsamba, forsake not the assembling together. Mga tuwira pa ba tayo? Hihirit pa ba tayo? Hihirit pa Asar. Iisipin mo ba natin na mas may better alternative tayo? Kung halimbawa sinabi ng Diyos na mahalaga para sa ating spiritual well-being, mahalaga para sa ating spiritual growth and maturity, ang feeding on His Word continually, regularly, iisipin mo ba natin we know better? Pailalim na lang tayo. Muli, para tayo mga bata naalala ko na naman si Brian nung bata. Nagmamaktol, pinipira, ang laki na ni Brian compared, buhat-buhat ni Grace Nakita ni Brian yung kumukulong sinaing sa kalan. Nakatilikod yung nanay niya, si Brian nakatingin doon sa kalan. Pilit na inaabot, naglilikot. Nagwawala. Gusto nga butin yung kumukulong kaldero. Ang ginawa ng nanay, ililapit. Ano nangyari? Ang kulit Inilalayo na ng nanay, ayaw, de ilapit. Hinawakan ng bata, umiyak. Lalapit pa ba? Ayaw. Napaso na mga kapatid. Yung iba, sa sobrang pride, hindi naman matakit. Grabe. Kamusta ka na, kapatid? Hindi naman masakit. Sabi niya, sama-sama tayo sa pagsamba, sa pag-aaral, para tumibay ka, para hindi lumayo ang puso mo, lumamig ang puso mo sa Panginoon. Sasabihin mo pa ba
there is a better place to be than in the gathered church? Or than in the place of worship? Of course, lagi naman may exemption, mga kapatid. In all your ways, says verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Our trust must not only be exclusive, it must also be extensive in all your ways. Sa bawat kaganapan, sa bawat pagpapasya, dapat ang tanong agad, anong sinasabi ng Diyos sa kanyang mga banal na salita tungkol dito? Lahat ay sisilipin natin at iinterpreta natin sa lente ng kanyang salita. Banal na salita. At sa ating awareness, ito pa, sa ating awareness that He sees us. Hindi po ba yan ang, again, concept ng coram deo? Walang lugar na pupuntahan ka kahit nag-iisa ka. At kahit na yung mga deepest recesses ng pag-iisip mo, kahit na yan, ay hindi na itatago sa Diyos na nakaalam ng lahat. Let me remind you of R.C. Sproul's definition of and description of living coram deo. It means living one's entire life in the presence of God. Yung awareness, Panginoon, nandito ka, nakikita mo ako. Under the authority of God, to the glory of God. It involves being constantly aware, I guess that's the key word, being constantly aware of God's presence, living in constant communion with God, and integrating one's relationship with God in every aspect of life. And hindi natin pwedeng iwanan ng Diyos natin at ang faith natin sa four corners ng simbahang ito. Kung ang siya ang Diyos mo, makita yan anywhere you go. Brothers and sisters, we must be able to see everything in Christ. Yun ang ibig sabihin ng in all your ways acknowledge Him. Seeing everything in Christ. Now, while God's wisdom is available to anyone who will seek it, who will ask for it with all his heart, it cannot be received apart from Christ. You cannot bypass Christ. You cannot take Christ for granted. Ano sabi ng 1 Corinthians 1:24? But unto them which are called, to the saved, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Do you know Christ? Do you have a relationship with Christ? Can you say with all honesty that you love Christ? Is Christ your Savior? If He is your Savior, then He must also be your Lord. Christ cannot be divided. If you claim that He is your Savior, you must also honor Him as your Lord, as your King, as the owner, sole owner of everything that you call your own. Bukod doon, seeing everything in Christ also mean understanding that this Lord is not distant from us.
Ang sarap nun, di ba? Hindi ka, Panginoon, malayo sa akin. Maring may mga pagkakataong iniisip ko, nagdududa ako, na ang layo-layo mo sa akin, pero hindi yan totoo. Dinadaya ako ng aking pakiramdam. Ang totoo, ikaw ay hindi malayo sa amin. You are not a distant God. Ano sabi ng Luke 12, verse 6? Are not 5 sparrows sold for 2 farthings, and not one of them is forgotten before God? Verse 7, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore. You are of more value than many sparrows. Haharap ka sa mga nakakatakot na challenges sa linggo na ito. Maalala mo sana to. Hindi malayo ang Diyos sa iyo. May pakialam siya. Yung bilangan ng buhok natin, alam niya eh. Ganun detalyado. You know? Ang kanyang care, ang kanyang concern para sa kanyang mga anak. See everything in Christ. Confess everything to Christ. Oh, in all your ways, acknowledge Him. Ano ibig sabihin nun? Confess. We must always be ready. We must always be prepared to confess everything to Him. Confess your fear. Confess your doubt. Confess your failure. Confess your sin. Confess to Christ, your grief. Confess to Him your shame, your concern, your weakness, your wrong desire. Confess to Christ everything. Everything. Ano sabi ng Psalm 62:8? Trust in Him at all times, all people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. See everything in Christ. Confess everything to Christ. Lay every plan before Christ. Commit thy way unto the Lord. Psalm 37:5. Trust also in Him, He shall bring it to pass. Hindi palaging kung ano gusto mong mangyari, yun ang nangyayari. Pero palaging isinasakatuparan niya ang mas mabuting plano niya sa buhay natin. Amen? Dapat yon klaro na. Pinagtatalunan pa ba yun, mga kapatid? Sa puso natin, pinagtatalunan pa ba yun? Bibiguin tayo ng Diyos? Yes. Bibiguin tayo madalas ng Diyos? Yes. Ahadlangan niya, yung mga gusto mong puntahan, maaari. Yes. Pero ang hindi mo pwedeng iparatang sa Diyos ay ang ginagawa niya sa buhay mo ay mas pangit kaysa iniisip mo. Mas masama kaysa sa iniisip mo. Because this God, Almighty that He is, and sovereign, works all things for the good of His people. Amen? Cast your whole confidence upon Him. Kim, hindi madali, anak. Mangingibang bayang ka. As far as I know, ito ang unang pagkakataon na gagawin mo yan. Maraming marahil pangamba. May this be an encouragement to you. Casting all your anxieties, your cares on Him. Because what? He cares for you. And when we do all of this, here is the promise. He will make your paths straight. He will direct your paths. He, mga kapatid,
Hindi it. God Himself. God Himself promises to act. He, God, will. Hindi might. He will. He will make. Hindi He will hope. He will make your, hindi generic. Ikaw mismo. Yung uniqueness ng mga circumstances mo, yun mismo. He will make your paths straight. Hindi path, plural. Paths. Meaning to say, yung buong buhay mo. Suma total, alam po ninyo kung anong pinapangako niya? God promises and God performs in bringing your whole course under His care. Yan ang pangako niya at yan ang gagawin niya. Ang buong paglalakbay natin from beginning to end sa mundo na ito, yung buong journey. Alam nyo, sa aking Facebook memory, may lumitaw. Ginawa ko ito nung unang-unang nasira ang aking bato. Upon realizing yung kawalang katiyakan ng future, inipon ko lahat yung larawan naming mag-asawa. Kay Elaine ko pinagawa yon, if she still remembers. Ang kantang nilatag doon sa video, short video na yon, yung if tomorrow never comes, yun. Hopeless romantic kanina lumitaw sa memory. Ala na lang akong nagawa kundi magpasalamat. Kasi so far, lahat ng takot ko, hindi naman nangyari. Kasi ang titik ng awit paano na yung iiwanan ko kung hindi na dumating ang bukas sa buhay ko? Pero mabuti ang Diyos. Hindi lang dahil buhay pa ako, kundi dahil alam ko na kahit pag dumating yung araw na ako'y mamamatay na, hindi pa rin siya bumibigo sa lahat ng pangako niya sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Hindi siya nakadepende sa kung sino ang present sa buhay mo o kung sino ang absent, etc. Hindi siya nakabase sa mga circumstances. Nakabase siya sa determination niya bilang Diyos na ang sinimulan niya, tatapusin niya. Brothers and sisters, trust Him, rest upon Him, fear not. Amen.